Ang ika-4 na linggo ng Enero po ay idiniklara bilang Goiter Awareness Week at ito'y upang mapataas ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas at pagkontrol sa goiter at iba pang iodine deficiency disorders. At kaugnay nga niyan, ng usaping pong ito ay makakapanayan po natin si Dr. Ivan Santiago, isang endocrinologist para bigyan po tayo ng sapat na kaalaman at impormasyon tungkol po sa goiter. Good morning po, Doktora. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood. Okay, Doktora, una po sa lahat, ano po ba yung goiter at gaano ito ka-common sa ating mga Pilipino? Okay. So ang goiter po ay tinatawag na ang goiter po ay malaking thyroid. Basically yun po yun. Yun po yung terminolohiyang medikal na nagsasabi na malaki ang thyroid gland. So fairly common po ito sa atin, lalo na po sa mga pasyente na nakatira sa bundok kasi hindi po sila masyadong nakakakain ng isda. Ngunit meron hong years ago, meron hong pinatupad na batas na naglalagay ho ng iodine sa asin natin para ho maiwasan ito. So, yun po ang goiter. Okay. Ano po ang karaniwang sanhi po ng goiter po, Doktora? Okay. So, ang karaniwang sanhi po is actually iodine deficiency. Yung iodine deficiency po, isa po yung nutrition po, kung mababa ho ang intake ng iodine, pwede hong maging side effect nun ay lumaki ang thyroid gland, which is goiter. Pero hindi lang ho yun yung dahilan. Minsan ho, namamana rin ang goiter. Minsan naman ho, hindi naman namamana. So, malas at swerte. Pwede rin ho yun. Pero yung most common pa rin po is yung iodine deficiency. Well, Doktora, naalala ko nung bata ako, no, pag kami pumupunta sa ospital, may mga nasasalubong ako mga may edad na, pero malaki nga yung dito nila, no, yung sa leg nila. Paano po ito nakakaapekto sa katawan ng isang tao? At ano pa bang mga parte ng katawan ng isang tao ang naapektuhan kapag napinsala po itong goiter? Okay. So, una sa lahat po, dapat malaman natin kung ano ba ang ginagawa ng thyroid. So, ang thyroid po ay parang factory ng chemical or hormone na importante para sa balanse ng metabolismo natin, para po sa energy yan. So, kapag ka ho malaki, ang tawag nga ho ay goiter. Pero kapag may mga posibilidad po na pwedeng mangyari kapag malaki po ang goiter. So, minsan kapag malaki, pwede hong mataas ang produksyon ng hormone. So, yun po yung hyperthyroidism. Minsan naman ho, mababa ang hormone levels. So, yun po ay hypothyroidism. Pero minsan naman ho, normal naman yung functionality ng thyroid kahit malaki. Pero yung mga sobrang laking goiter ho, ang pinaka-importante po is kung nagkakaroon ng impingement or pagharang sa daanan ng hangin or daanan ng pagkain. So, marami ho lalo sa mga probinsya na malayo ho sa dagat, marami ho yan yung mga malalaking goiter. Lalo na ho yung mga matatanda dahil wala pa po nga yung batas noon na naglalagay ng iodine sa asin. So, yun po. Doktor, banggit nyo na yung hyperthyroidism para lang po mas malinaw sa ating mga ka-RSP. Ano po yung kaibahan po nito, yung hyperthyroidism sa goiter? Okay. Yung goiter po, yun po yung term na ginagamit para sa malaking thyroid. Yung hyperthyroidism po, yun po yung pag masyadong maraming ginagawang produkto o hormone yung thyroid. So hindi ho lahat ng may goiter may hyperthyroidism. Pero malamang sa malamang kapag may hyperthyroidism po, may goiter po ang pasyente. Well, Doktora, kanina nabanggit mo, no, yung mga nakatira sa medyo liblib na lugar, malayo sa dagat. Ito po yung noon ay usually nagkakaroon ng goiter. Pero sino po yung kadalasan nagkakaroon ng goiter? Mas madalas po ba sa mga babae o mga lalaki? At maaari din po ba itong makaapekto sa mga kabataan? Okay, pwede naman po magkaroon pareho ang babae at lalaki ng goiter, pero 4 hanggang 5 beses po na mas madami ang babae kaysa lalaki. So, sa kabataan, pwede po na magkaroon pa rin ng goiter. Again, it's nutritional deficiency yung usual na cause. So, isa po actually sa mga screen natin kapag bagong panganak yung bata. So kinukuhanan po ng maliit na droplets ng dugo para ma-screen o makita kung may problema ho siya sa thyroid
para kung may problema, ma-address agad at hindi magtuloy-tuloy na lumaki ang thyroid niya o magka-goiter. Nabanggit ni Doktora no, na iodine deficiency po, tama no, Doc, ang pinakasanhi nito. Kasi tayong mga Pilipino, ako personally, mahilig ako sa maalat. So, I mean, hindi ko ba maiisip na possible ako magka-goiter kung medyo mahilig ako sa maalat, Doc? Hindi na ho masyado. Tsaka yun nga po, bukod po sa mahilig sa maalat, yung importante po, very, very common ho na nabibili na yung asin na may iodine or iodized salt. So we don't actually see yung sa sobrang mga bata ngayon, yung sobrang lalaking goiter agad. Usually napabayaan ho yun, tapos hindi ho na-address agad. Kung meron hong problema kunyari sa mga liblib na area, hindi nakakapagpagamot, o kaya sa kanila uso yun na parang pangkaraniwan lang, hindi sila masyadong concerned. Lalo na kung wala sila masyadong sintomas, yun po talaga yung yung mga napapabayaan. Pero medyo rare na ho, kunyari sa mga kaidaran natin, hindi na ho siya masyadong common yung super lumalaki. Usually nadedetect po agad. Nakakapa dahil po sa mga ganitong programa, nagkakaroon ng kaalamanan yung mga pasyente na kapag may nararamdaman o nakakapangbukol sa leeg, nakakapagpa-check up na ho sa pinakamalapit na doktor. Well, tama si Doktora, ngayon ko lang nalaman na may batas palang ginawa na nagre-require na lagyan ng iodine sa mga itinitinda sa merkado ng mga asin. Pero kasi nung bata ako, dami ko nakikita mga senior citizens, malalaki talaga yung parang bukol sa leeg nila. Pero ngayon medyo wala na akong nakikitang may kaso nito. Pero paano po ba ito dinadiagnose, Doktora? May mga test ba para ma-detect ito na mas maaga? At ano po yung treatment sa sakit na ito? Okay. So, sa lahat po kasi ng bukol, kailangan na ma-rule out po o malaman natin kung yung bukol po ay masama o hindi. In short, cancer ba o hindi. So, sa mga pasyente na nakakakapa ng bukol sa liig, usually po ang ginagawang test or examinasyon ay ultrasound para makita yung karakteristik po ng bukol kung suspicious po na cancer. Isa pa ho na pinapagawa ay blood test kasi para malaman po natin kung yung bukol na yon ay nakaka-istorbo po sa trabaho ng thyroid. So, check po yung hormone levels, yung TSH, usually ang pinakaunang pinapa-examine. Tapos po kapag abnormal, check po ang T3 tsaka T4. So, wala naman kung kailangang fasting sa mga laboratoryong ito. At madali lang pong readily available po itong testing na to sa mga lab centers. Okay. Dok, ano ang advice ninyo sa amin? Parang kailangan ba frequently medyo check namin yung leg namin, kapa-kapa kami para pag may naramdaman dapat ay magpa-check up na? How frequent ba dapat yung pagkapa namin sa may bandang leeg dito, Dok? Okay, thank you for that question po. Actually, you can, pwede ho kayong kapain yung leeg ninyo araw-araw kasi tayo ho naman assuming ay araw-araw naliligo. So kapag nagsasabon ho, tingnan nyo hong mabuti or kapain nyo hong mabuti yung inyong leeg, lalo na ho sa mga pasyente na may lahi po sa pamilya ng mga goiter kasi it sometimes runs in the family. So kapag may nakapa kayo o kaya may mga nakapansin na parang lumalaki ang leeg, magpakonsulta na po agad para ho kung may cancer man, ma-detect agad at magamot agad. Kasi yun ho yung kumbaga worst case scenario sa bukol sa leeg or yung goiter po, pwede hong cancer. Fairly common po siya dito sa ating bansa, pero kapag na-detect po ng maaga, madali pong gamutin. Okay, Doktora, dahil dyan, napakapaka kami sa aming mga lalamunan. Ano? Pero paano po ba ito maiiwasan, Doktora? Ano po yung mga preventive measures na maaari natin gawin? Okay. So, yung isa pong preventive measure actually is to utilize iodized salt. So, napaka-readily available na po niyan. Pangalawa po, sa mga pasyente ho na may lahi or may mga sakit sa pamilya na goiter, nire-recommenda ko po na kahit man lang minsan sa isang taon makapagpa-check up ng thorough or mag-physical exam. So usually, nire-recommenda ko sa mga pasyente pag birthday nila or birth month nila, isa po sa irigalo nila sa sarili nila ang magpa-check up.
Kasi minsan ho, akala ng mga pasyente, normal sa kanila na may mga bukol-bukol yung kanilang leeg. Pero ang doktor ho, kapag nagkapa ng leeg, nakikita niya kung may abnormalidad. So, yun po para maaga agad makita kung meron mang sakit. Audrey, malapit ng birthday mo. Narinig mo yung sinabi ni Doktora. Magpa-check up. Yan daw ang regalo dapat sa sarili. Tama nga naman kasi yan ang talagang yaman natin ang kalusugan. Maraming salamat po sa libreng telemed ngayong umaga. Nakapanayan po natin si Doktora Santiago, isa pong endocrinologist. Salamat po, Doc. Maraming salamat, doktora. Salamat din po. Thank you rin po.